Ang ano ko po paglilinaw lang ba tungkol sa pagtatanong sa araw ng Zoom, ganon. Ah, paano po ba yung tamang sistema halimbawa kapag nagtanong ng isang miyembro ng kawan, halimbawa meron siyang tinanong tungkol din naman sa Biblia, tapos ang isasagot ng press, ibig sabihin ang isasagot niya dahil hindi maintindihan kung yung pagpalagay natin yung tanong ng kawan ay hindi related sa topic. Tama po ba yun na sasabihan yung nagtanong na gaano ka na ba katagal sa kawan? Taga saan ka ba? Anong chapter ka? Sinong Joshua ang nag-interview sa'yo? Tama po ba yung ganon? Praise Hill? At saka... Hindi tama. Hindi tama. At saka ang follow-up question ko po yung kasi kadalasan pag halimbawa naka-costume tayo ng ganito, may nagtatanong. Pagaya ko minsan nung napunta ako ng Cebu, sinuot ko talaga yung sa ulo, kahit na nagpapapicture ako sa public, nakaganon ako. May nagtanong sa akin, Muslim ka ba? Ang sagot ko na lang, hindi po. Nilalagay ko lang po yan para hindi makita yung puting buhok ko. Ano po ba yung tamang kasagutan sa mga tanong na gano'n? Salamat po. Okay, let me take it. Kapag tinanong kayo, Muslim ba kayo? Yes or no lang naman ang tanong eh. Sagutin natin ng no. Tapos. Di ba? Answerable ba yes or no lang naman ang tanong. Ang tanong eh. Muslim ka ba? Oo, hindi ang sagot doon. Dalawa lang naman eh. Hindi sagutin natin, hindi po. Hindi naman siya nagtanong bakit din ang kasuotan eh. So wala tayong dapat i-explain. Ang tanong niya ay simple. Muslim ka ba? Hindi. Parang ganito yan. Ikaw ba'y lalaki? Lalaki ka ba? Ano isasagot mo? Oo. Hindi mo naman kailangang mag-explain na kasi meron akong ganito ganon, may ganito ako, may ganon. Kasi wala naman akong kagaya nung sa babae. You don't have to explain. Muslim ka ba? Answerable ba yes or no? Answer them, no. Kung nagtanong pa ulit, bakit ganyan ang suot mo? Sapagkat ako ay Shemite at ang mga Muslim ay Shemite din. Kaya nagkakapareho kami, may similarity. Tapos. Di ba napakasimple? I hope I answered the question. Doon sa isang tinatanong ni brother na kapag merong out of topic na naitanong at ang sagot ay matagal ka na ba? Sinong Joshua? Sagutin nyo na lang mga kapatid. Huwag nyo namang sagutin ng tanong yung tanong ko. Tapos, babaan mo ang mikropono. Salamat. Sinagot mo ng tanong ang tanong ko. Ganun lang. Para matauhan. Diba? O nagtatanong ka. Tapos imbis na sagutin yung tanong mo, sinagot ka ng tanong. Di sagutin mo, ay salamat. At sinagot mo ng tanong, ang tanong ko. Ganun lang po. Maging vocal kayo. Hindi yan disrespect. That is a matter of stating a factual observation. Sometimes kasi, may mga ngilan-ngilan dyan sa mga priest na kapag hindi alam kung anong isasagot,
gumagamit ng ibang technique. However, in fairness naman sa mga priest, meron naman kasing mga tanong na napaka-basic. Yung mga covered ng video. So sa ganyang kaso, mga priest, sagutin nyo, panoorin mo itong video na yan, naandun lahat ang tanong mo, naandun ang sagot sa tanong mo, at pati yung mga related na tanong pa na ipa-follow up mo, nandun lahat sa video na yun. Guidance. Or kung hindi nyo talaga alam ang isasagot, hindi nyo alam ang video, maging honest kayo. Kapatid, hindi ko kayang sagutin ang tanong mo sa ngayon. Hayaan mo, i-research ko yan, itatanong ko sa taas kung paano ko yan maipapaliwanag sa iyo. Be honest. Because when you become honest, the more you become respected. Kaysa sa magbibigay kayo ng ibang sagot na tinahi-tahi ninyo, lalo kayong mapapahiya. Maging totoo. Yan ang sinasabi natin, maging totoo. Kapatid, pasensya na ha, ako'y baguhang priest. Nasa proseso pa ako ng pag-aaral. Hindi ko pa kayang sagutin ang tanong mo. Hayaan mo, ipapasa kita sa ibang priest. O kung may ibang priest dyan na nakakarinig, kayo namang mga priest, kung naandyan kayo, at nakita ninyong nahihirapan yung isang priest, nag-declare na ng white flag, nagbandila na ng puti, sumaklolo kayo. Kung pare-pareho kayong wala talagang bala, di umamin kayo. Nakakaiba ang tanong mo, kapatid, hayaan mo, magpag-aaralan muna namin yan bago ka namin masasagot. Ganun lang po kadali yun. Di nyo ba napapansin sa akin? Pag hindi ko alam ang isasagot ko, ang isinasagot ko? Hindi ko pa masasagot ang tanong mo sa ngayon. Wala pang revelation sa akin tungkol dyan. Di nyo ba napapansin yun? That is how I gain the respect ng kawan. Kasi instead of concocting, yung mga ang iba kasi sasagutin, paikot-ikutin. Pero hindi naman talaga natutumbok yung tanong. Huwag kayong ganun. Kasi you would be destroying your credibility with that. Kasi ang nagtatanong, marunong naman manghalata yan eh. Hindi nasasagot ang tanong ko eh. Pinaikot-ikot lang, mema. Ibig sabihin, may masabi lang. Huwag kayong mema, mga priest. Huwag kayong magme-mema. Yung may masabi lang. Don't do that. Be honest, be frank, be open. Hindi ko pa kayang sagutin, kapatid, ang tanong mo sapagkat ang inaral ko is yung nasa topic ko lang muna. Hayaan mo, madadaanan din natin yan. Reserve your question. Di ba? Narinig nyo sa akin yan, reserve your question. Hindi ko pa masasagot yan. Ganyan po, mga kapatid. Kasi, hindi naman yung nagtatanong, hindi naman yan magagalit sa inyo pag hindi nasagot ang tanong nyo eh. Hindi it's better to say the truth than to invent a lie. Kasi magbubumirang yan sa'yo. Yan lang po ang masasabi ko. I hope I answered the question. Mapagpalang araw po mga kapatid, lalo na kay Kamahalan. Meron po akong katanungan. Una-una po yung meron ng naghihingalo po na kapitbahay namin doon pero Babylonian siya. Tapos, nung buhay pa yan, nagmi-message ako sa kanya. Ang sabi ko, iba nga pangalan ang sinasamba ninyo at saka sa akin. So ngayong araw, tumawag yung kapatid niya. Sabi niya, papuntahin ko ang kapatid ko na Katoliko na Liko Operator para i-bless. So doon, parang ang isip ko, anong gagawin ko nito? Kung ibigay ko kasi yung number ng kapatid ko, parang ibinigay ko rin yung tao na yun na mamatay sa kay Satanas. Kaya pumunta ko dito sa HOP.
pagdating ko dito, sabi nung kanyang kapatid, ako na lang daw ang ako na lang daw ang mag-bless. Kasi alam naman ng kapatid niya ang tunay na pangalan kasi napagsabihan ko na yun. So ngayon, nag-pray kami, 3 kami, nila Inday na lupa at saka si Macario na lupa. Ang reaction po nung namamatay, parang lapit na mamatay, natulog na daw siya. So ang sa akin po doon, ano ang status noon hindi man yun baptize? Pero ako ang hinahanap na tanggapin, sabi ko, tanggapin mo lang ang pangalan, totoong pangalan ni Aba Yahawa at ang kanyang anak na si Misaya Yahawa Shai. Sa akin po, baka nagkasala ba ako doon na nangunguna ako? At saka, pangalawa kong question, yung anong status yung namatay na yun? Maraming salamat po, kamahalan. Ayun lang po, kapatid. Kamahalan, nakamute po kayo. Okay. Sa unang tanong, ang tanong ng mga kapatid is, nagkasala ka ba na nanguna ka? Ang sagot ko ay hindi, sapagkat ikaw ay inimbita. Pangalawa, ano ang status noong namatay? Sagot ko, hindi ko alam. Ang alahayam ang nakakaalam. May mga bagay na hindi declared. Ang sagot na yan ay may masasagot sa Judgment Day. Doon pa lang yan mabubuksan ang kaso niya. Salamat po, kamahalan. Okay. So may katanungan po tayo dito sa FB Live. Ito siguro babasahin ko lang kasi may ibang the same ang concern. Sabi niya, ang feast ay kautusan sa covenant. Paano po ba yung mga kapatiran natin na hindi dumadalo sa sa feast? Sandali lang po. Sa pre-sealed siguro natin. Okay, ito pala yung pangalawa niyang tanong is may kapatiran po tayo na matagal na baptized after baptism, hindi na nagpapakita at hindi na rin active sa GC ng chapter at hindi na rin po nagre-reply ano po gagawin sa kanila. Saka may isa po dito na the same po nito, pag ganito po nasa chapter level nyo po ito mga kapatid, kasi may Joshua po naka-assign sa inyo, sila pong magbibigay ng guidance, ano po yung nararapat nyong gawin. So, pero ito yung isa, tanong, yung mga feast ay kautusan sa covenant. Paano po yung mga hindi dumadalo na malapit naman? Ang malalayo, nakakarating naman. Okay. Sis, actually, nandiyan sa kautusan na rin naman yung sagot eh. Kautusan, hindi mo sinunod. Common sense. Anong dapat gawin sa'yo? So siguro Parang kamahalan. batas. Opo. Parang batas. Hindi mo sinusunod. Sinuway mo. Anong gagawin sa'yo? Ganun lang yung kasimple. Bigyan ko kayo ng example. Ano ang sabi ng Aba? Yan, sa Egypt, na hindi sumusunod, hindi nag-observe ng aking Feast of Tabernacles. Anong sabi niya? Lilipulin ko kayo sa apoy. Di ba? Andun yung sagot. So kung ayaw sumunod, alam niya kung anong dapat niyang sundin, pabayaan niyo. Ginusto niya yun. It is his responsibility. Kasi kahit kalad ka rin nyo yan dyan, kung sa kalooban niya ay ayaw niya, kahit naandyan siya sa loob at nakikiselebrate, kung ang kalooban niya ay ayaw, useless yun. Siya ang lumalayo. Hayaan mo siya. Ginusto niya yun eh. Alam niya na eh. Alam niyo kasi mga kapatid, hindi uso sa atin dito yung kagaya ng ginagawa ng mga channels na i-schedule ka, puntahan sa bahay, ganituhin, encourage, doktrinahan, etc., etc. Himukin nyo sa anumang pamamaraan na bumalik dito. Hindi tayo ganun. Dahil ang alahayam, hindi niya ipinagduduldulan ang kanyang covenant. So do we.
Hindi natin ipinagduduldulan ang covenant. In-explain sa'yo, alam mo na, tinanggap mo, nasa sayo na kung susundin mo ang stipulations doon sa kontrata na pinirmahan mo. The rest, wala na tayong sagutin doon. Sagutin niya yun. Although, on the human side, maigi ding dalawin natin kahit minsan. Dinalaw nyo na, ginawa na ninyo ang part kasi baka may problema. Kapatid, ikaw ay kasamahan namin sa covenant. Dinalaw ka namin para alamin ang kalagayan mo sapagkat ikaw ay hindi na nakakadalo, di ka na nagpaparamdam. Ano po ba ang lagay natin? Pag sinabing ayoko na, okay kapatid, loud and clear. Sige, pagpalaing ka nawa sa yung kung ano man yung desisyon mo. Alis na kayo. Hindi nyo kailangan kumbinsihin. Hindi tayo nagpaparami ng mga suwail. Ang basihan ng pagdami natin dahil gustong sumunod. Hindi yung dumami tayo dahil sa pilitan nating hinahaltak, hinahakot, etc. etc. No, we are not that. You have heard about it. Sundin mo o hindi, nasa sayo na yan. Look at the parable. Yung itinanim na may lumagpak sa matabang lupa, may lumagpak sa may matinik, may lumagpak sa may batuhan. That's it. So expected yung ganyang situation. Pero may sinabi ba ang alahayab na yung napunta doon sa mabato ay hukayin ninyo at ilipat ninyo sa pilitan, i-transplant ninyo doon sa matabang lupa? May sinabi bang ganun? Di ba wala? In the same manner, di natin sila responsibility. Alam na nila, nasa sa kanila. The rest, nasa kanila na yon. So kung ano mangyayari sa kanila in the future, again, nasa alahayam yon. Hindi natin sagutin. We have done our part. Ganun lang po ang sagot ko dyan. Maraming salamat po, mahal na hari. Okay, before we proceed to the next question, kanina pagalit ang ginawa ko. Pasensya na kayo. Ako talaga'y what I say, I would comment. So this time, I'm sending you a good news. Pero hindi muna ako magbibigay ng mga detalye. We are working at a land. Before it was 50 hectares. Now it's 100 hectares. At mukhang madadagdagan pa. Yada. Almost going to 100 hectares ito. And I want, grabing sakripisyo talaga ang ginawa. Because yung mga pinasok namin, there are times na hindi madaanan yung foot trail. Kasi puro putik. Talaga ang lalim ng putik. Pag nalubsot ka, mahirapan ka nang hugutin ang paa mo. So, minsan nag-detour kami sa isang pwedeng daanan na hindi maputik. And so, it's really a big sacrifice. One way, we walk 2 hours, I guess, or more. Then pabalik, another 2 hours or more. 2 bundok. Kasi binilang ko yung rise, down, up, and down bago narating yung location. So it's not yet a developed land. Actually, what I see is a virgin land. So nai-imagine ko yung time of Exodus na nagrereklamo ang ilang tribe. I guess it's the tribe of Ephraim going to the north. Nang sabi, kulang ito sa amin. Eh, linisin nyo ang bundok. Kaya nyo na yan. Yun ang sagot ni Joshua. Diba? Kaya nyo na yan. Linisin nyo para magkaroon kayo ng dwelling. So that is about what is to happen sa atin. So we are working on that.
Sabihin na natin, wag na muna natin isali yung karagdagan. Let's just focus on the 100 hectares. So initially, yung pauunahin ko doon is yung may mga experience how to live and survive sa bundok. At hindi po ito basta imagine it, it's a wilderness. Linta at limatik kakapit sa'yo. Kahit kabayo, sumusurrender. So don't imagine na parang developed subdivision. Hindi ganun. Kailangang hawanin. So, the good thing is it's a very nice place once developed. And we are working for, we are raising the fund. I hope yung isang pinagkakatiwalaan natin ng Kawan could push with that initial funding para sa road construction. So, I'd like you to imagine, kasi ito yung ginawa ko right after the Feast of Tabernacles. This was only last Thursday. I'd like to show you kung anong itsura ng damit at saka ng suot ko pagkatapos putol talaga ang sandals after that. So, Praise Dato has the picture. Praise Dato, show them. Para hindi na iisipin na puro pasarap lang pala ang king. No, it's not that. Ay, opo, mahal. Show them. This is the behind the scene kung anong ginagawa ng inyong king. Two hours, hindi bababa sa 2 hours. One way. Paakyat, pababa, putik hanggang tuhod. But I appreciate, believe ako kay Priest Senen, napakalakas ng endurance. Ako'y hingal na. Few steps, mga 10 meters. Teka lang, let me catch my breath. Pero si Priest Senen, dire-diretso eh. So maybe it's because for nearly 3 years, wala na talaga akong exercise. Ako ay parang ibon na nasa loob ng hawla na humihina na ang pakpak. Pag binitawan mo at nagtangkad lumipad, babagsak. That's how I imagine myself. But it's a good thing na umakyat ako ng bundok. 2 bundok yata yun bago narating yun. Hindi ko na muna pangalanan kung sinong mga kasama at i-contact ko na pati yung lugar. I will see it. Okay? So, pilay-pilay talaga ako. So, you can enlarge that. Tingnan yung itsura. Nakon pala. Sasira. Grabe. So, sugat-sugat talaga yung paa ko. Yan, kasi pag nalugsot ka, yan, nahugasan na yung pantalon eh. Kasi yung nalugsot ako, it's really almost hanggang tuhod. Hindi ko na mahugot-hugot yung paa ko. 2 na ang tumutulong para mahugot. So, that is what we are doing behind the scene. Kasi putol pa yata yung sandali dito. Yeah, naputol yan. At tuklap pala yung nung tinignan ko yung hinugasan na, tuklap pala yung dyan sa may ilalim. Ewan ko kung marirepair pa. So, nung papunta kami, may tubig. Nung pauwi na, wala na akong mainom. So talagang tuyo ang lalamunan. 2 hours, akyat baba, pauwi. Wala na talagang tubig.
So, kasalanan ko din naman kasi hindi ako nag-prepare. We have consumed our water going there. Going back, wala na. Okay, meron dyan kinapitan ng linta. Na po, Manari. Oo, yung isa, ewan ko, ilang beses ba lumagapak. Buti lang hindi ako nadulas. Yung isa, nag-try sumakay sa kalabaw. Eh nadulas yung kalabaw, eh di laglag siya. Kasi kahit kalabaw doon sumusurrender eh. Without exaggeration. So anyway, so mga kapatid, those things we are preparing. Napakaganda ng lugar once you are there. But right now, it is survival in the jungle na kailangan. So I would be selecting a few. Sinasabi natin, let us imagine Magellan in Columbus. O parang magsasagawa ng ganung gawain. But of course, we are not invading a land which is not our own. Atin yan. So we have to, kailangan ipa-aerial survey yan. Then determine yung mga boundaries up to which portion ang extent ng land. So we're just getting back what is ours. So I have lots of locations like that. Gusto kong every region meron. Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang doon sa dulo. Yung mga natin, land researchers ay hindi tumitigil. And I'm very thankful they are there. So yung mga gustong subukang mamuhay sa bundok, let's see. Basta ako ang sasabihin ko, as of this time, huwag niyong imagine na masarap ang buhay doon. It's survival in the jungle. It's a real literal jungle. So matuto kayo paano mag-purify ng inuming tubig mula sa ulan. How to manage yung lamok. Paano manage ang limatic. But after that, we will have it. Yes po. We will have it developed into a community. Community natin. Exclusive community. Only for us. Then hindi ko naman papayagang pumasok dyan ang hindi atin. Yada. Hindi ko papayagan. We will have our own security. And not only a security, armed security. Pero hindi po tayo mga NPA ha. All of those are licensed. With license to carry firearms to secure the place. Kung Armalite, Armalite. Kasi that is a literal defending a territory. Ganyan ang mangyayari niyan. But everything, I will make everything legal. So sa akin, mga able-bodied person, yun ang mauuna. So, natin kung sino ang mga matatapang. Ihahatid kayo doon, maybe through helicopter. Supply ninyo through helicopter muna. Kasi yun ang unang ipapakonstruct doon, a helipad. You will be supplied with what you need. And maybe communication. Yun ang mauna, radio. Para makakaradyo kayo dito sa labas. Whatever it is.
Para tayo, yung mga napanood din nyo sa movie, panoorin yung Apokalipto. Ganyan, kung anong jungle yung pinupuntahan na dinadaan, ganun na ganun. No electricity, no whatever. So, uunahan natin doon, electricity, solar panel. So, magko-construct tayo doon. Communication, radio antenna. And maybe for a month, baka sa tent matutulog. And each one will live 1 person per 5 hectares. Can you imagine? Tutulog ka doon o isa o dalawa lang kayo doon. O let's see. So, basta ako talaga, anyone who desires a share in there should sacrifice. Not only kasi gusto niyang mag-own because no one will own the land. No one. Huwag kayong umasa na mapapasa inyo sa pangalan nyo. No. It will be for the kawan. Tandaan nyo yan. So, biglang bawi ay akala ko mapapasa akin kasi magpapagawa ako ng resort, tourist spot ko. No, that will not happen. As early as now, sabihin ko na. So, kung magsasacrifice with personal vested interest, wag mo nang ituloy. Mabibigo ka. Mabibigo ka. Because the land is reserved for the community. Para sa lahat. Parang imagine nyo kung paano naghati-hati ang mga tribo noon. Nauna ang may mga kakayahan sa physical na lakas, pangangatawan. Sila ang unang nagpenetrate. Then sumunod yung mga pamilya. Ganon din naman ngayon. Until such time that we can successfully see the sacrifices. Kasi ang Aba, pag nagbigay ng lupa, hindi yan ibibigay sa iyo na malahardin na parang, naka-landscape na. No. Tayo ang gagawa nun. Huwag nang hintayin ang Aba na i-landscape para sa atin. Lahat ng improvement doon, tayo ang gagawa. Yet, you do not claim it as your own. You can use it, but you cannot claim it as your own. You can live there, maninirahan ka doon, pero hindi mo yan makiklaim na iyo. Ang sinisecure namin dyan, para hindi maposisyonan ng akin ito, ibebenta ko, mababasag ang community. Hindi ko papayagan yan. You have to sign legal papers. You cannot sell it. You cannot sell it. You cannot consider it as your own. But you can use it for as long as you are faithful to the covenant. Yan lang ang requirement. Faithful ka, sumusunod ka sa covenant, sumusunod ka sa mga rules, sa protocol. I will set the protocol for that community. Hanggat sumusunod ka dyan, mamuhay ka dyan, hanggang sa kaapu-apuhan mo, sige, dyan kayo. Basta sumusunod kayo. Once na lumalabag na, you have to get out. Wala kang pwedeng habulin. Yan po ang arrangement ko. As early as now, sasabihin ko na sa inyo. And that holds true not only for this Luzon location. Ganyan din lahat. Luzon, Visayas, Mindanao. Marami yan. Marami yan. Dalagpak at dalagpak at lalabas yan. It's about time. Kailangang asikasuhin natin bago pa tayo unahan ng mga developers.
Just think about this. Yung mga naggagandahang mga resort dyan. Alam niyo, jungle yan noon eh. Dinevelop lang eh. Kaya ang ganda na. Gusto-gusto nang puntahan pati mga turista, local and international. But going back, anong itsura niyan? Ganyan din tayo ngayon. So there are really people who would take the greatest sacrifice. So pinag-aaralan ko ngayon, paano ang strategy for these people who would live there to clear the land, clearing. From food to emergency provisions, lighting, drinking water, shelter. Yan lang muna. Then of course, gusto ko may kakayahang marunong magpaputok ng baril. I want that. You should be able to know how to defend yourself. Because you have to defend the land. Hunting, yes. Dapat matuto kayo paano mamingwit. Not only pamimingwit. Marami dyan makakain sa wilderness. Hindi lang sa isda. Dami dyan. May river doon. May river doon. So I want that river to be developed as well. Lagyan natin ng tilapia o bangus. Yes, bangus pwede sa fresh water. Other variety. Then we will allocate land for farming. Meron dun. Hindi na natin ipapadala ang bigas sa bayan para lang ipakiskis. So we have to put up a rice mill. Maybe. Self-sufficiency is the key term na gagawin dun. So, yan lang mga kapatid, binigyan ko kayo ng idea na the officers, yan, si Prime Senen, hindi po kami nagpapasarap lang. We are taking literal risks. Ayan si Prince Senen, bumiyahe, magdamag na biyahe, then umakyat ang bundok. I was worried. Pero baliktad ang nangyari. Ako yung inaalalayan nila. Because mahina na pala ang aking mga legs and the endurance. But I'm thankful to be exposed. I'm going back to my, sanay ako sa ganyan. Childhood days. Kaya lang masyadong naluto lang sa buhay sa city. That's the difference. So, yan lang mga kapatid. That's the good news that I'm giving to you. And let's resume the question and answer.